Nais mo na bang pag-isipan kung bakit napakalakas ng kapangyarihan ng pananampalataya? Ano nga ba talaga ang nangyayari kapag isinuko natin ang lahat sa kamay ng Diyos? Maaring dumaraan ka ngayon sa isang mabigat na yugto ng buhay, isang panahon kung saan tila walang solusyon sa abot ng iyong tanaw. O baka naman nanalangin ka na at humingi ng tulong, pero hanggang ngayon ay wala ka pa ring nakukuhang kasagutan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may nakatagong katotohanan na makakatulong sa iyo sa kahit anong pinagdadaanan mo? At paano kung ang susi sa pagbabago ng buhay mo ay hindi nasa lakas mo, kundi nasa pananampalataya mo? Sa Mateo 17:20 sinabi ni Jesus, "Kung may pananampalataya kayo na kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito papunta roon, at ito'y lilipat." Walang magiging imposible sa inyo. Ang pananampalataya ang nagpapagalaw sa mga bundok, hindi dahil sa mahika, kundi dahil ikinokonekta tayo nito sa Diyos na kayang gumawa ng imposible. Ngayon gusto kong ibahagi sa iyo ang isang malalim na katotohanan. Titingnan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag pinili nating lubos na magtiwala sa Diyos. Hindi mahalaga kung maliit lang ang pananampalataya mo. Kahit singliit ng butil ng mustasa ay sapat na upang magdala ng pagbabago na ni hindi mo inaasahan. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil maaaring dito na magsimula ang pagbabagong matagal mo nang hinahanap. Sama-sama nating tuklasin kung gaano kalakas ang buhay kapag lubos tayong umaasa sa plano ng Diyos. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-like ang video. Malaking tulong ito para maabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao, maibahagi ang salita ng Diyos at maghatid ng pag-asa sa mas marami pang buhay. Sa buong Biblia, paulit-ulit nating makikita na ang pananampalataya ay hindi lang basta pakiramdam o pag-asang walang kasiguruhan. Isa itong makapangyarihang puwersa na humahawak sa supernatural at nag-uugnay sa atin sa puso ng Diyos. Simulat sa pool, napatunayan na ng pananampalataya ang kakayahan nitong baguhin ang realidad at dalhin ang imposible sa katuparan. Kwento sa banal na kasulatan ang nagpapakita ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtiwala sa Diyos at nakasaksi ng mga himala, tagumpay at kagalingan. Isipin mo si Noe na gumawa ng arka dahil lang naniwala siya sa sinabi ng Diyos kahit wala pang patak ng ulan. O si Moises na itinaas ang kanyang tungkod at nakita ang paghati ng dagat para makatawid ang mga Israelita. Hindi lang ito mga lumang kwento. Mga paalala ito na hanggang ngayon gumagana pa rin ang pananampalataya. Kaya nitong baguhin ang sitwasyon mo, hamunin ang imposible at hayaan ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay mo. Laging binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya sa kanyang mga turo. Sa Marcos 11:24 sinabi niya, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anuman ang hinihiling ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at iyon ay ipagkakaloob sa inyo." Ang pananampalataya ang nagpapalit ng panalangin sa kasagutan. Ito ang nagpapabago ng laban tungo sa tagumpay. Ito ang ginagawang kwento ng pag-asa, ang sakit at paghihirap natin. Pero hindi palaging madali ang paglalakbay ng pananampalataya. May mga pagkakataong susubukin ito. Maaring dumaan ka sa katahimikan, kalituhan o pagkadapa. Tingnan mo si Abraham na naghintay ng maraming taon para sa pangako ng Diyos. O si Job na nanatiling tapat kahit nawala sa kanya ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sumusuko kapag mahirap na ang sitwasyon. Sa halip, lalo pa itong tumitibay. At sa gitna ng kahirapan, mas lalo pang lumilitaw ang kapangyarihan ng Diyos. Maaaring iniisip mo ngayon, sapat ba ang pananampalataya ko? Talaga bang mararanasan ko ang ganitong kapangyarihan sa buhay ko?
Ang sagot ay oo, dahil hindi ito nakabase sa laki ng pananampalataya mo, kundi kung kanino ka may pananampalataya. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, siya ang gumagawa ng imposible. Kaya habang lumalalim pa tayo sa mensaheng ito, buksan mo ang puso mo. Maniwala kang may kahangahangang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, tulad ng ginawa niya sa mga taong nagtiwala sa Kanya noon. Kung nais mong mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangang maging pundasyon mo ang panalangin. Magkaugnay ang pananampalataya at panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakakonekta ka sa puso ng Diyos at tumatanggap ng lakas mula sa Kanyang presensya. Kung nahihirapan ka ng manalangin ng regular o parang napapalayo ka na sa personal mong oras kasama ang Diyos, iniimbitahan kitang subukan ang aking devotional guide na tinatawag na 30 Araw ng Panalangin na makukuha bilang digital na aklat. Dinisenyo ang gabay na ito para matulungan kang malagpasan ang mga sagabal at makabuo ng araw-araw na ugali ng makabuluhang panalangin. Isipin mong unti-unting nababago ang buhay mo habang ang panalangin ay nagiging natural at tuloy-tuloy na pag-uusap mo sa Diyos, nagdadala ng kapayapaan, gabay at layunin sa bawat araw. Kung iyon ang pagbabagong hinahanap mo, maaari mong i-download ang devotional sa pamamagitan ng pag-click sa link na nasa unang komento sa ibaba ng video na ito. I-download mo na ang iyong devotional ngayon. Isang hakbang ka na lang palapit sa mas matibay at malalim na koneksyon sa Diyos. Ang unang nangyayari kapag ipinagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos ay ang pagbabago ng ating pananaw. Hindi hinahayaan ng pananampalataya na malimitahan tayo ng nakikita o nararamdaman natin. Sa halip, binubuksan nito ang ating espiritual na mga mata upang makita ang ginagawa ng Diyos kahit mukhang walang nagbabago. Kapag ibinibigay natin sa Kanya ang mga pasan natin, tinuturuan niya tayong tumingin gamit ang pananampalataya. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa. Kahit parang nagkakagulo ang lahat sa paligid natin, alam nating siya pa rin ang may kontrol. Marami tayong makikitang malalakas na halimbawa sa Biblia kung paanong binabago ng pananampalataya ang mga sitwasyon. Isa sa pinakadakila ay ang kwento ni Abraham na kilala bilang ama ng pananampalataya. Binigyan siya ng Diyos ng pangako, magiging ama siya ng isang dakilang bansa na ang mga inapo ay kasindami ng mga bituin. Pero may isang malaking hamon mula sa pananaw ng tao. Matanda na sila ni Sarah at hindi kailanman nagkaanak si Sarah. Sa normal na pag-iisip, parang imposibleng matupad ang pangako ng Diyos. Pero pinili ni Abraham na maniwala sa Diyos. Sa Roma 4:21, pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo sa lakas ng pananampalatayang ito. Lubos na naniwala si Abraham na may kapangyarihan ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako. Dahil sa pagtitiwalang iyon, hindi lang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, kundi binago rin niya ng lubusan ang realidad ni na Abraham at Sarah. Iyan ang tunay na lakas ng pananampalataya. Binibigyan tayo nito ng kakayahang makita ang higit sa nakikita ng ating mga mata at maniwala sa tila imposibleng mangyari. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakabase sa kalagayan natin, kundi sa Diyos na may hawak ng lahat. Kapag tayo'y nagtitiwala sa Kanya, nagsisimulang kumilos ang Diyos sa mga paraang maaaring hindi natin agad maunawaan. Madalas, nangangailangan ng tiyaga ang pananampalataya. Tinatawag tayo nitong magpatuloy kahit wala pa tayong nakikitang resulta at hindi palaging madali iyon. Pero sa mga sandaling iyon, lalo tayong pinatitibay ng ating pananampalataya. Tingnan natin si Jose, isa pang halimbawa ng taong namuhay sa pananampalataya. Binigyan siya ng Diyos ng makapangyarihang mga panaginip na nagpapakita na balang araw ay magiging dakila siyang pinuno. Pero bago matupad ang pangakong iyon, ipinagkanulo siya ng sarili niyang mga kapatid at ibinenta bilang alipin.
Ilang taon siyang nanatili sa bilangguan, nakalimutan ng mga taong tinulungan niya. Sa panlabas na tingin, parang wala ng pag-asa, malayo sa ipinakita sa kanya ng Diyos. Pero hindi sumuko si Jose sa kanyang pananampalataya. Patuloy siyang nagtiwala sa Diyos. At sa perpektong oras ng Diyos, itinaas si Jose bilang makapangyarihang pinuno sa Ehipto, ikalawa lamang kay Paraon. Ang pananampalataya niya ang nagdala sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, at sa huli nasaksihan niya ang katuparan ng pangako sa kamanghamanghang paraan. Kapag ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Diyos, hindi lang sitwasyon ang binabago niya, binabago rin niya tayo. Ang pananampalataya ang tumutulong sa ating bitawan ang kontrol. Tinuturuan tayo nitong umasa ng buo sa Kanya dahil alam nating laging para sa kabutihan natin ang nais niya. Maaaring hindi palaging naaayon sa gusto nating paraan o oras ang mga nangyayari, pero ang pananampalataya ay nagbibigay ng kapayapaan dahil alam nating kumikilos ang Diyos sa likod ng lahat. Sa Isaias 55, talata 8 hanggang 9, sinabi ng Diyos, "Ang aking mga iniisip ay hindi ninyo iniisip, at ang inyong mga daan ay hindi aking mga daan. Kung paanong mas mataas ang langit kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan kaysa sa inyong mga daan, at ang aking mga iniisip kaysa sa inyong mga iniisip." Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa kaalamang ito. Nang si Abraham ay naghintay ng maraming taon upang magkaroon ng anak, at si Jose ay nakaranas ng maraming kawalang katarungan, hindi nila alam kung paanong itatama ng Diyos ang lahat. Pero naniwala silang gagawin niya ito, at yan din ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Maaring nahaharap ka ngayon sa isang mabigat na pagsubok, maaring tungkol sa kalusugan mo, pananalapi, relasyon o kahit sa espiritual mong buhay. Pero ito ang magandang balita. Ang parehong Diyos na nagbago ng buhay ni na Abraham at Jose ay kayang baguhin din ang sayo. Ang susi ay ang maniwala. Magtiwala kang kumikilos ang Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita. At tandaan, ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa paghihintay sa Diyos na ayusin ang paligid mo. Madalas, ang pinakamalaking himala ay nangyayari sa loob mo. Ginagamit ng Diyos ang mahihirap na panahon upang hubugin ang puso mo, palakasin ang loob mo, at ilapit ka pa sa Kanya. Kapag dumedepende tayo sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok, hinuhubog niya tayo upang maging higit na kawangis ni Jesus. Nagiging buhay na patutuo tayo ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Kaya kung pakiramdam mo'y napakalaki ng mga problema mo, tandaan mo, mas malaki ang Diyos. Tulad ni na Abraham at Jose, hayaan mong pangunahan ka ng iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay maaring magpatabi ng mga bundok, oo, pero higit pa riyan binabago nito kung paano mo hinaharap ang bawat hamon. Kasama mo ang Diyos, Siya ang may kontrol, at sa tamang panahon makikita mo ang pagkilos ng Kanyang kamay sa buhay mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang bagay na ginagawa ng pananampalataya. Ang ikalawang nangyayari kapag tunay tayong nagtitiwala sa Diyos ay nagiging matibay na panangga laban sa takot, ang pananampalataya. Ang takot ay isa sa pinakamalalaking kaaway ng pananampalataya. Ipinapako tayo nito sa lugar. Pinipigilan tayong kumilos o maniwalang hawak ng Diyos ang sitwasyon. Pero kapag namumuhay tayo sa pananampalataya, para itong espiritual na baluti na nagpoprotekta sa atin at tumutulong na harapin ang mga nakakatakot na sitwasyon nang hindi natatalo ng takot. Sa banal na kasulatan, makikita natin ang maraming halimbawa ng mga taong humarap sa panganib pero kumapit sa pananampalataya imbes na sa takot. Isa sa pinakamakapangyarihang kwento ay ang kay David. Habang binatilyo pa lang siya, humarap siya sa higanting si Goliath.
Ang buong hukbo ng Israel ay takot na takot sa laki at lakas ni Goliath. Sa paningin ng lahat, imposibleng matalo siya. Pero may isang bagay si David na wala sa iba, buong tiwalang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban. At may lakas ng loob siyang sinabi kay Goliath, "Nilalabanan mo ako gamit ang tabak, sibat at pana. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinamak." Isaias 17, ika-45. Ang pananampalataya ni David ang nagbigay sa kanya ng tapang upang harapin ang tila imposibleng laban. Iyon ang nagsilbing panangga niya laban sa takot at nagdala sa kanya sa tagumpay. Ganyan din kung paano gumagana ang pananampalataya sa buhay natin. Kapag nasusobrahan tayo sa problema, takot at pag-aalinlangan, madali tayong lamunin ng pangamba. Normal lang iyon. Pero sa mismong mga sandaling iyon, ang pananampalataya ang gumagawa ng malaking pagkakaiba. Pinaalalahanan tayo ng pananampalataya na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa bawat laban. Gaano man kalaki ang hamon, may lakas siya para tayo'y akayin at protektahan. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, nawawala ang kapit ng takot sa atin. Isa pang hindi malilimutang kwento ay ang nangyari sa mga alagad ni Jesus habang nasa gitna ng matinding bagyo sa lawa ng Galilea. Takot na takot sila, iniisip nilang lulubog ang bangka nila. Puno ng takot ang puso nila kahit nandoon si Jesus sa bangka. Pero nang sumigaw sila sa Kanya, tumayo si Jesus, sinaway ang hangin at alon at biglang tumahimik ang lahat. Tinanong niya sila, "Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya?" Marcos 4:40. Itinanong iyon ni Jesus dahil gusto niyang maunawaan ng mga alagad na ang pananampalataya ang panangga natin laban sa takot, kahit sa pinaka nakakatakot na sandali. Itinuturo sa atin ng kwentong ito ang isang mahalagang aral. Madalas, sinusubukan ng takot na ilayo tayo sa pananampalataya. Kapag dumadaan tayo sa mahihirap na yugto, problema sa pera, pamilya o espiritual na labanan, bulong ng takot na mag-isa tayo at wala ng pag-asa. Pero ang pananampalataya tulad sa kwento ng mga alagad ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay nasa bangka pa rin kasama natin. Hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng bagyo ng buhay at may kapangyarihan siyang magdala ng kapayapaan kahit sa pinakamalalakas na unos. Sa Efeso 6:16, hinihikayat tayo ni Pablo na gamitin ang kalasag ng pananampalataya upang mapigilan natin ang mga nagliliyab na palaso ng kaaway. Ang mga palaso na ito ay kadalasang mga kaisipang puno ng takot, pag-aalala o pagdududa na sumasalakay sa ating isipan. Gusto ng kaaway na pagdudahan natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos upang makapasok ang takot at pigilan tayong magpatuloy. Pero ang pananampalataya ay kumikilos na parang baluti. Pinoprotektahan nito ang ating isip at puso laban sa masasamang kaisipan. Kapag pinili nating magtiwala sa Diyos at kumapit sa Kanyang mga pangako, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng takot at pagkabalisa. Kaya paano natin mapapalakas ang ganitong uri ng pananampalatayang matatag na parang kalasag? Ang sagot ay sa pamamagitan ng pamumuhay na laging konektado sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi basta-bastang lumilitaw lang tuwing may krisis. Ito ay lumalago sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng araw-araw na pagtatalaga. Ibig sabihin, kailangan nating bigyan ng oras ang panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan at pagpapaalala sa sarili ng mga pangako ng Diyos. Puno ang Biblia ng mga salita ng pag-asa, lakas at kapayapaan. Kapag pinupuno natin ang ating puso at isipan ng mga katotohanan ito, tumitibay ang ating pananampalataya at nawawalan ng puwang ang takot.
Mahalaga ring maunawaan na hindi agad-agad nawawala ang takot dahil lang sa pananampalataya, pero binibigyan tayo nito ng lakas ng loob upang harapin ito. Malamang na nakaramdam ng takot si David nang harapin niya si Goliath. Siguradong natakot din ang mga alagad nung bumagyo sa lawa. Ang matakot ay bahagi ng pagiging tao, pero ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy kahit natatakot tayo. Pinaaalalahanan tayo nito na kasama natin ang Diyos at may kapangyarihan siyang alalayan tayo kahit ano pa ang hinaharap natin. Isa pang halimbawa kung paanong tinutulungan tayo ng pananampalataya na mapaglabanan ang takot ay ang kwento ni Josue. Matapos pumanaw si Moises, si Josue ang pinili upang pangunahan ang mga Israelita papunta sa lupang ipinangako ng Diyos. Isa itong napakalaking tungkulin, puno ng hindi tiyak na mga bagay at makapangyarihang mga kaaway. Natural lang na matakot siya. Pero nagsalita mismo ang Diyos kay Josue upang palakasin ang loob niya. Sa Josue 1:9, sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot o panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Maaaring nilamon siya ng takot, pero pinili niyang kumapit sa pangako ng Diyos. At dahil sa kanyang pananampalataya, nakamtan ng Israel ang mga kamanghamanghang tagumpay. Kaya susubukan talagang pumasok ng takot. Pero kapag lumalakad tayo sa pananampalataya, kaya nating harapin ang lahat ng may kumpiyansa. Pinaalalahanan tayo ng pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin sa bawat sitwasyon, sa masasayang sandali at sa mga oras ng pagsubok. Kapag sinubukan ng takot na nakawin ang kapayapaan mo, tandaan mo ito, hindi ka iniwan ng Diyos. Tapat siya sa kanyang mga pangako at sasamahan ka niya sa kahit anong pinagdadaanan mo. At kung madalas kang natatalo ng takot sa isipan o nawawala ng kapayapaan, napakahalaga na palalimin mo ang pananampalataya mo. Isa sa pinaka-epektibong paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin. Dahil dito ko nilikha ang digital devotional na 30 araw ng panalangin. Isang araw-araw na paglalakbay upang tulungan kang lumago sa relasyon mo sa Diyos at mapalaya ka mula sa kapit ng takot. Maaari mo itong i-download sa pamamagitan ng pag-click sa link sa unang komento sa ibaba ng video na ito. Kung handa ka ng maranasan ang mas matibay na pananampalataya, narito ang devotional na ito upang samahan ka bawat araw. Pumunta sa unang komento at kunin mo na ang kopya mo ngayon. Ang ikatlong kahangahangang bagay na nangyayari kapag inilagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagsisimula tayong makasaksi ng supernatural. Ang pananampalataya ay hindi lang basta ideya o paniniwala sa isip. Isa itong espiritual na susi na nagbubukas sa kapangyarihan ng Diyos at nagpapahintulot sa mga himala na mangyari. Sa Biblia, paulit-ulit nating nababasa ang mga kwento ng mga taong nakaranas ng supernatural dahil lang naniwala sila. Ang mga himalang ito ay lampas sa kaya ng luhika ng tao. Ito ay malinaw na ebidensya ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa mundong pisikal. At ang pananampalataya ang nag-uugnay sa atin sa kapangyarihang iyon. Habang narito si Jesus sa mundo, ipinakita niyang mahalaga ang pananampalataya upang mangyari ang mga himala. Mulit-muli, ikinokonekta niya ang kagalingan at tagumpay sa pananampalataya ng mga taong lumalapit sa Kanya. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ay ang babae na 12 taon nang dinudugo. Sinubukan na niya ang lahat, nagpatingin sa mga manggagamot, ginastos ang lahat ng meron siya, pero walang gumana. Gayunman, naniwala siyang kahit madampian lang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling siya. Ang matatag na pananampalatayang iyon ang nagtulak sa kanyang kumilos. At sa mismong sandaling nahipo niya si Jesus, gumaling siya. Napansin ito ni Jesus at sinabi, "Anak,
Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka sa kapayapaan at gumaling ka na sa iyong karamdaman. Marcos 5:34. Isa itong perpektong larawan kung paanong binubuksan ng pananampalataya ang pintuan para sa pagkilos ng Diyos sa kamanghamanghang paraan. Ipinapakita nito na kahit mawala na ang lahat ng ibang opsyon, may kapangyarihan pa rin ang pananampalataya na magdala ng tunay na pagbabago. Sa Mateo 17:20, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung mayroon silang pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi nila sa bundok na lumipat at ito'y susunod. Walang magiging imposible para sa inyo. Ang itinuturo ni Jesus dito ay hindi ang laki ng pananampalataya ang pinakamahalaga, kundi ang lalim at katapatan nito. Kahit kaunting tunay na pananampalataya, kapag taos puso, ay kaya nang magpatabi ng bundok, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos kapag lubos nating pinagkakatiwalaan siya. Kapag lubos tayong umaasa sa Diyos, ginagawang posible niya ang imposible. Isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng pananampalataya at himala sa Biblia ay nang lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Habang may bagyo, lumapit si Jesus sa mga alagad na naglalayag, naglalakad siya sa ibabaw ng dagat. Natakot ang mga alagad, pero si Pedro, puspos ng pananampalataya, ay nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sumagot si Jesus, "Halika." At lumabas si Pedro sa bangka at nagsimulang lumakad sa ibabaw ng alon papunta kay Jesus. Pero nang ilayo ni Pedro ang tingin at napansin ang malakas na hangin, pumasok ang takot at nagsimula siyang lumubog. Sumigaw si Pedro, humihiling kay Jesus na iligtas siya. Agad na iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at iniahon si Pedro, sabay sabing, "Ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka nagduda?" Mateo 14:28-31. Isang makapangyarihang paalala ang kwentong ito na binibigyan tayo ng pananampalataya ng kakayahang gumawa ng pambihirang bagay. Pero kapag nanaig ang takot o pagdududa, nawawala ang ating balanse. Gayunman, laging handa ang Diyos na itayo tayong muli. Nais ng Diyos na mamuhay tayo na may pananampalatayang umaasang may mangyayaring himala. Hindi nagbabago ang Diyos, siya pa rin ang parehong Diyos na gumawa ng mga kamangha-mangha noon at ang kapangyarihan niya ay aktibo pa rin ngayon para sa mga naniniwala. Sa Marcos 9:23, sinabi ni Jesus, lahat ng bagay ay posible sa taong naniniwala. Ibig sabihin, kapag inilagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos, walang limitasyon sa kayang gawin niya. Pero ang ganitong uri ng pananampalataya ay kailangang totoo at nakatuon ng buo sa Diyos, hindi lang basta salita, kundi malalim na pagtitiwala sa kanyang likas at mga pangako. Isa pang makapangyarihang kwento ng pananampalatayang nagbubunga ng himala ay ang kay Bartimeo, ang bulag na pulubi. Nang marinig niyang dumaraan si Jesus, nagsimula siyang sumigaw, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Sinubukan siyang patahimikin ng mga tao, pero tumanggi si Bartimeo na manahimik. Hindi pwedeng baliwalain ang kanyang pananampalataya. Nang ipatawag siya ni Jesus at tanungin kung ano ang gusto niya, sinabi ni Bartimeo, "Guro, nais kong makakita." Sumagot si Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Marcos 10:46-52. Malinaw na ipinapakita ng tagpong ito na binubuksan ng pananampalataya ang daan para sa mga himala, kahit pa mukhang wala ng pag-asa. At ganito rin ang totoo para sa atin ngayon. Hindi lang tayo tinutulungan ng pananampalatayang maniwala sa himala. Ito rin ang naghahanda sa atin upang matanggap ito.
Kapag lubos tayong nagtitiwala sa Diyos, kikilos siya sa buhay natin sa makapangyarihan at kadalasang hindi inaasahang paraan. Minsan, hindi dumarating ang kasagutan sa panalangin sa paraang gusto natin o sa oras na inaasahan natin. Pero sa paglipas ng panahon, makikita natin na laging perpekto ang paraan ng Diyos. Tulad ng mga tao sa Biblia, maaari rin nating maranasan hindi lang ang pisikal na himala gaya ng kagalingan at probisyon, kundi pati ang emosyonal at espiritual na mga tagumpay. Kayang pagalingin ng Diyos ang pusong sugatan, ibalik ang nawasak na ugnayan at palambutin ang pusong matigas. Nangyayari ang mga himalang ito kapag nagtitiwala tayo sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang pinakadakilang himala ay yaong nangyayari sa loob natin kapag hinayaan nating ang Diyos ang manguna sa ating buhay at hubugin tayo ayon sa Kanyang layunin. Kaya kung naghihintay ka ng himala, maaaring kagalingan, pinansyal na tulong, pagkakasundong muli sa pamilya o pagbabago ng puso, maniwala kang kayang gawin ng Diyos ang imposibleng mangyari. Siya pa rin ang parehong Diyos na nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, at nagpabusog ng libu-libo gamit lamang ang ilang pirasong tinapay at isda. Ang parehong kapangyarihan ay abot kamay pa rin ngayon para sa lahat ng naniniwala. Ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng pintuan sa supernatural na kapangyarihan ng Diyos. At kapag inilagak natin sa Kanya ang buong tiwala natin, wala nang bagay na hindi kayang abutin. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Bartimeo na ang kanyang pananampalataya ang nagpagaling sa kanya, sinasabi niya rin ito sa atin. Kung maniniwala tayo, makikita natin ang imposible na nagiging totoo. Kaya patuloy na magtiwala, patuloy na maniwala at maging handa sa himala dahil ang Diyos ay laging tapat. Ngayon, ang ikaapat na bagay na nangyayari kapag inilagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos ay binibigyan niya tayo ng lakas upang manatiling matatag sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok sa buhay. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang magiging madali palagi ang buhay. Lahat tayo ay dumarating sa panahon ng pagdurusa, hamon o pagkalito. Pero ang pagkakaiba ay bilang mga anak ng Diyos, ang pananampalataya natin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang kayanin ang bagyo. Hindi inaalis ng pananampalataya ang paghihirap, pero binibigyan tayo nito ng lakas ng loob upang pagdaanan ito. Dahil alam nating hawak ng Diyos ang lahat, at sa huli, lalabas tayong mas matatag, mas matalino at mas malapit sa Kanya. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng ganitong pananampalataya ay ang kwento ni Job. Sa Job 1:21, matapos mawalan ng ari-arian, kalusugan at pati mga anak, sinabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kahit sa gitna ng matinding sakit, patuloy na nagtiwala si Job sa Diyos. Hindi man niya naunawaan kung bakit siya nagdurusa, hindi siya sumuko sa kabutihan ng Diyos. Naniniwala siyang ang Diyos ay makatarungan at tapat pa rin at ang paniniwalang iyon ang umalalay sa Kanya. Sa huli, ibinalik ng Diyos kay Job ang lahat at higit pa sa kanyang nawala. Itinuturo sa atin ng kwento ni Job na kahit hindi natin naiintindihan ang ating pinagdaraanan, maaasahan nating may mas dakilang plano ang Diyos. Sa Santiago 1:2-4, mababasa natin, ituring ninyong buong kagalakan, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, dahil alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaan ninyong ganap na magawa ng pagtitiyaga ang layunin nito upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pinaaalalahanan tayo ng talatang ito na ang mga pagsubok ay hindi walang saysay. May layunin ang mga ito, hinuhubog ang ating puso, binubuo ang ating ugali at inilalapit tayo sa Diyos. Sa gitna ng sakit, maaaring mahirap makita ang ginagawa ng Diyos, pero ang pananampalataya ang tumutulong sa atin
na magtiwala na tayo ay hinuhubog niya, inihahanda para sa mas malaki pang bagay kaysa sa kayang makita ng ating mata. Ang buhay ni Jose ay isa pang makapangyarihang halimbawa ng isang taong nanatiling tapat sa kabila ng matitinding pagsubok. Sa Genesis 37:28, mababasa nating ipinagbili siya ng sarili niyang mga kapatid bilang alipin. Pagkatapos ng maraming taon ng paglilingkod sa Ehipto, pinaratangan siya ng walang basehan at ibinilanggo. Sa kabila ng lahat, hindi tumalikod si Jose sa Diyos ni sumuko man. Nanatili siyang tapat kahit tila hindi makatarungan ang kanyang sinapit. Naniniwala si Jose na may plano ang Diyos kahit hindi pa niya ito nauunawaan. At sa tamang oras ng Diyos, inilabas si Jose mula sa bilangguan at itinakdang maging tagapamahala sa buong Ehipto. Ang kanyang pananampalataya ang nagpalakas sa kanya sa loob ng maraming taong kawalang katarungan. At nang ibunyag ng Diyos ang kanyang layunin, napakaganda nito. Sinabi pa ni Jose sa kanyang mga kapatid sa Genesis 50:20, "Ang masama ang balak ninyo sa akin, ngunit ginamit iyon ng Diyos para sa mabuti upang iligtas ang maraming buhay." Iyan ang ginagawa ng pananampalataya. Binibigyan tayo nito ng banal na pananaw na tumutulong sa ating makita na kahit sa pinakamahihirap na sandali, kayang gumawa ng kabutihan ng Diyos. Isa pang halimbawa ay si Pablo, isang taong lubos na nagtiwala sa Diyos sa gitna ng matitinding pagsubok. Naranasan niya ang pambubugbog, pagkalunod sa barko, pagkakabilanggo at pag-uusig dahil sa kanyang paninindigan kay Jesus. Gayunman, sa Roma 8:18, isinulat ni Pablo, "Sa palagay ko ang mga paghihirap natin sa ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin." May pananaw si Pablo na nakatuon sa walang hanggan. Nauunawaan niyang ang sakit sa mundong ito ay pansamantala lamang at ang pananampalataya ang nagdadala sa atin sa mas dakilang bagay, ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Ang ganitong uri ng pananaw ang nagbibigay sa atin ng lakas upang kayanin ang anumang pagsubok. Kaya paano natin mapapalakas ang ating pananampalataya kapag tila gumuguho ang lahat sa paligid natin? Ang sagot ay ang paninindigan sa salita ng Diyos at pananatili sa panalangin. Sinasabi sa Roma 10:17, "Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo." Ibig sabihin, habang mas inilulubog natin ang sarili sa banal na kasulatan, lalo pang lumalago ang ating pananampalataya. Puno ang Biblia ng mga pangakong nagbibigay ng kapanatagan at lakas sa panahon ng pagsubok. Isa na rito ang Isaias 41:10 kung saan sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Alalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay." Isa lamang ito sa napakaraming katiyakan na kasama natin ang Diyos sa bawat pakikibaka. Mahalaga rin ang panalangin sa pagtataguyod ng matibay na pananampalataya. Sa Filipos 4:6-7, sinabi ni Pablo na huwag tayong mabalisa sa anuman, kundi ilapit natin sa Diyos ang ating mga kahilingan na may pasasalamat. Kapag ginawa natin ito, tatanggap tayo ng kapayapaan mula sa Diyos, kapayapaang higit sa kayang unawain ng tao na siyang magbabantay sa ating mga puso at isipan kay Kristo. Kapag inilalapit natin sa Diyos ang ating takot, sakit at kalituhan, hindi lang siya basta nakikinig, nagbibigay siya ng kapayapaan, lakas at linaw. Ang kapayapaang ito ang tumutulong sa atin na makalakad sa gitna ng pagsubok ng may katahimikan at kumpiyansa. Kahit pa parang sobrang bigat ng lahat, dapat din nating tandaan na sa gitna ng mga pagsubok ay kadalasang mas malinaw nating nasasaksihan ang kapangyarihan ng Diyos.
Sa 2 Korinto 12, ibinahagi ni Pablo ang sinabi ng Diyos sa kanya, "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan." Ipinapakita ng mga pagsubok kung gaano tayo kalimitado at sa mismong lugar na iyon, kumikilos ang Diyos upang ipakita kung gaano siya kalakas. Kapag tinanggap nating hindi natin kayang harapin ito ng mag-isa, binibigyan natin ng daan ang Diyos upang buhatin tayo. Ang kanyang biyaya ang nagiging ating lakas at ang kanyang kapangyarihan ang pumapasan sa atin kapag tayo'y mahina. Kaya kung dumaraan ka sa mahirap na panahon ngayon, hayaan mong ang pananampalataya mo ang magpanatili sa iyong katatagan. Ang pananampalataya ang nagpapahintulot sa atin na lampasan ang sakit ng kasalukuyan at magtiwalang ginagabayan pa rin tayo ng Diyos. Tulad ng katapatan niya kina Job, Jose at Pablo, magiging tapat din siya sa iyo. Kahit hindi mo nakikita ang ginagawa niya ngayon, magtiwala kang kumikilos siya at sa tamang oras makikita mo ang kanyang makapangyarihang kamay sa iyong buhay. Sa wakas, ang 5 bagay na nangyayari kapag inilagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos ay binibigyan niya tayo ng gantimpala. Ang tunay na pananampalataya ay laging may bunga, minsan dito sa buhay na ito at minsan sa buhay na walang hanggan. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos at namumuhay sa pananampalataya, tatanggap tayo ng kanyang pagpapala. Mahalagang maunawaan na ang gantimpala ng pananampalataya ay hindi palaging pisikal o madaling makita. Madalas, ginagantimpalaan ng Diyos ang ating pagtitiwala sa mga paraang hindi natin inaasahan. Sa Hebreo 11, seksyon 6, mababasa natin, "Walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang siya'y umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa mga taos-pusong naghahanap sa Kanya." Ipinapakita ng talatang ito na nais ng Diyos na maniwala tayo sa Kanya at hanapin natin siya ng may buong puso. At kapag ginawa natin ito, may pangakong gantimpala. Maaring ito'y anyo ng kagalingan, probisyon o tagumpay sa gitna ng hirap. Pero kadalasan, ito'y mas malalim gaya ng kapayapaang nananatili sa gitna ng kaguluhan o tahimik na kagalakan ng katiyakang ikaw ay ligtas. May maraming halimbawa sa banal na kasulatan ng mga taong pinagpala dahil sa kanilang pananampalataya. Isa na rito si Abraham. Sa Genesis 22, 12 hanggang 14, handa na si Abraham na ihandog ang anak niyang si Isaac bilang pagsunod sa Diyos. Pero bago niya maisakatuparan ng alay, pinigilan siya ng isang anghel at sinabing, "Ngayon ay alam kong may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang iyong anak sa akin." Sa sandaling iyon, naglaan ng Diyos ng isang tupa para sa handog at naligtas si Isaac. Ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos ay ginantimpalaan, hindi lang ng probisyon kundi ng proteksyon. Ipinapaalala ng kwentong ito na kapag tayo'y tapat, ang Diyos ay nagkakaloob sa mga paraang hindi natin inaasahan. Isa pang kahangahangang halimbawa ay ang balo sa Sarepta. Sa gitna ng matinding tagutom, ibinigay niya ang huling natitirang harina at langis sa propetang si Elias dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos. Sa 11 araw, 17 minuto hanggang 16 na minuto, mababasa natin na dahil sa pananampalataya at pagsunod ng balo, hindi naubos ang laman ng lalagyan ng harina at hindi natuyo ang banga ng langis hanggang bumalik ang ulan sa lupain. Ang pagtitiwala niya sa Diyos ay ginantimpalaan ng araw-araw na probisyon kahit sa gitna ng matinding kakulangan. Ganon din sa atin, ang pananampalataya ang madalas na nagpapakilos ng pangangalaga at pagtustos ng Diyos, lalo na kapag parang wala ng kasiguruhan sa paligid natin. Ipinahayag din ito ni Jesus sa Marcos 10:29
hanggang 30. Sinabi niya, tandaan ninyo, walang sinumang nag-iwan ng bahay o pamilya alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ang hindi tatanggap ng makaisang daan sa buhay na ito. Mga bahay, kapatid, ina, anak at bukirin, kasama ng pag-uusig at sa darating na panahon, buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinabi ni Jesus, kapag ibinigay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, tumutugon siya ng mga pagpapala ngayon at sa hinaharap. Kahit hindi agad dumarating ang gantimpala, makakaasa tayong tapat ang Diyos at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. At sa lahat ng gantimpala ng pananampalataya, ang pinakadakila ay ang buhay na walang hanggan. Sa Juan 3:16, mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo ang nagtutiyak sa pinakamahalagang regalo, kaligtasan at walang hanggan kasama ang Diyos. Ito ang sukdulang gantimpala para sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Kahit ano pa ang kaharapin natin sa mundong ito, maaasahan nating may naghihintay na walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Pero kahit ngayon, sa buhay na ito, ang pananampalataya ay nagdadala rin ng makapangyarihang pagpapala. Isa na rito ang kapayapaang hindi matitinag. Sa Filipos 4:7, isinulat ni Pablo, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng isipan ang siyang magbabantay sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay isa sa pinakadakilang gantimpala ng pananampalataya. Kahit sa gitna ng mga unos ng buhay, maaari nating maranasan ang kapayapaang hindi nakabatay sa ating kalagayan. Isang kapayapaang nagmumula sa kaalamang hindi tayo nag-iisa at ang Diyos ang may hawak ng lahat. Isa pang napakagandang gantimpala ng pananampalataya ay ang malalim at personal na relasyon sa Diyos. Sa Juan 15:5, sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng marami, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa." Habang nananatili tayo sa pananampalataya, nananatili rin tayong konektado kay Kristo at ang ugnayang iyon ay lalo pang lumalalim. Sa pagiging malapit sa Kanya, natatagpuan natin ang tunay na kagalakan at layunin, isang bagay na kailanmay hindi maiaalok ng mundo. Hinahatak tayo ng pananampalataya na mapalapit sa Diyos at maranasan ang Kanyang presensya sa isang tunay at personal na paraan. Kaya kung ipinagkatiwala mo na ang iyong buhay sa Diyos, alamin mong may ginagawa siya sa likod ng lahat upang gantimpalaan ang iyong pananampalataya. Minsan ang mga pagpapalang iyon ay makikitang himala, kagalingan, pagtustos, kasagutan sa panalangin. Sa ibang pagkakataon, dumarating ang gantimpala sa anyo ng panloob na paglago, kapayapaan at pag-asa. Pero bawat gantimpala ay bahagi ng plano ng Diyos para sa buhay mo. Sa Hebreo 12:2, sinabihan tayong ituon ang ating paningin kay Jesus, ang simula at wakas ng ating pananampalataya. Siya ang lumalakad kasama natin sa bawat hakbang at nagbibigay sa atin ng pinakadakilang gantimpala, ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya huwag kang titigil sa paniniwala, patuloy kang magtiwala sa Diyos. Kumapit ka sa katotohanang hindi nasasayang ang iyong pananampalataya. Tunay ang gantimpala at mas higit pa ito sa anumang kayang abutin ng ating isipan. Ang Diyos ay tapat at pinararangalan niya ang mga lumalakad kasama niya ng may pagtitiwala at pagsunod. Kung nais mong patuloy na palaguin ang iyong pananampalataya,
at simulang maranasan ang mga pagpapalang inilalaan ng Diyos sa mga naghahanap sa Kanya, iniimbitahan kitang maglaan ng oras araw-araw upang manalangin at makasama siya. Upang suportahan ka sa paglalakbay na ito, nilikha ko ang digital devotional na 30 araw ng panalangin, isang araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos. Dinisenyo ito upang matulungan kang makabuo ng matibay at pangmatagalang buhay panalangin at mas mapalalim ang iyong relasyon sa Panginoon. Maaari mo itong i-download sa pamamagitan ng pag-click sa link sa unang komento sa ibaba ng video na ito. Ang devotional na ito ay isang makapangyarihang kasangkapan upang ikaw ay lumago sa Espiritu at maranasan ang kabuuan ng nais ng Diyos para sa iyo. Simulan mo na ngayon at saksihan mong magningas ang iyong pananampalataya. I-click ang link sa unang komento ng video na ito upang i-download ito ngayon. Sa buong video na ito, tinalakay natin kung paanong ang pananampalataya sa Diyos ay kayang ganap na baguhin ang ating buhay. Nakita natin na ang pananampalataya ay nagpapahintulot sa atin na tumingin lampas sa ating kalagayan. Pinoprotektahan nito ang ating puso laban sa takot. Binubuksan nito ang pinto sa mga himala. Binibigyan tayo ng lakas sa panahon ng pagsubok at nagbibigay ng mga gantimpalang lampas sa ating inaasahan. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi palaging madali. May mga hamon ito, pero sa mismong mga hamong iyon lalo tumitibay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Bawat kwentong tinalakay natin mula kina Abraham hanggang kay Job, mula kay David hanggang kay Pablo, ay nagpapakita na kapag inilalagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi lang niya binabago ang ating sitwasyon, binabago rin niya tayo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nawawala sa oras ng unos. Bagkus ito'y lalo pang lumalago sa gitna nito at sa kanyang perpektong panahon, palaging tumutupad ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kung may isa mang mensahe kang dadalhin mula sa video na ito nawa. Ang pananampalataya ay hindi lang kapaki-pakinabang, ito ay mahalaga. Kung wala ito, hindi natin mararanasan ang kabuuan ng nais ng Diyos na gawin sa ating buhay. Kaya manindigan ka, patuloy kang maniwala. Huwag mong hayaang patayin ng pagsubok o takot ang apoy ng iyong pananampalataya. Tandaan mo, ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay siya ring Diyos na gumagawa ng imposible. Kasama mo siya, ginagabayan ang bawat hakbang mo at hinuhubog ang kwento ng iyong buhay. Hayaan mong lumago ang iyong pananampalataya at hayaan mong pangunahan ka nito patungo sa mga lugar na hindi mo akalaing posible. Ngayong napagnilayan na natin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos, nais kitang anyayahan na manalangin kasama ko. Ilagak natin sa kanyang mga kamay ang ating mga alalahanin, pasanin at hamon, na may buong pagtitiwala sa kanyang pag-ibig, pag-aaruga at mga pangako. Panginoong Diyos na makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pagtitiwala. Alam naming kapag inilagak namin ang aming pananampalataya sa iyo, nagbabago ang lahat. Ikaw ang aming kanlungan, aming lakas at pinagmumulan ng aming pag-asa. Salamat Panginoon sa iyong presensya kahit sa gitna ng pagsubok at kawalang katiyakan. Natatagpuan namin ang kapayapaan sa iyong katapatan dahil alam naming hindi mo kami kailanman iniiwan. Ngayon, isinuko namin ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong mga kamay. Naniniwalang hawak mo ang bawat sitwasyong aming kinakaharap. Tulungan mo kaming mamuhay, hindi ayon sa aming nakikita, kundi ayon sa aming pinaniniwalaan, nakaugat sa katotohanan ng iyong mga pangako. Pananariwain mo po ang aming pananampalataya araw-araw upang lagi naming maranasan ang iyong pagkalinga, pagtustos at ganap na kapayapaan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng mas malalim, mamahinga sa iyong presensya at lumakad ayon sa iyong mga landas. Alam namin kapag ang aming pananampalataya ay nakaugat sa iyo, ang tagumpay
ay laging sa amin. Pupurihin ka namin sa lahat ng iyong ginawa at pinasasalamatan ka na namin para sa lahat ng patuloy mong gagawin sa aming buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen, Amen. Ng mga pagpapala ngayon at sa hinaharap. Kahit hindi agad dumarating ang gantimpala, makakaasa tayong tapat ang Diyos at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. At sa lahat ng gantimpala ng pananampalataya, ang pinakadakila ay ang buhay na walang hanggan. Sa Juan 3:16, mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo ang nagtutiyak sa pinakamahalagang regalo, kaligtasan at walang hanggan kasama ang Diyos. Ito ang sukdulang gantimpala para sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Kahit ano pa ang kaharapin natin sa mundong ito, maaasahan nating may naghihintay na walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Pero kahit ngayon, sa buhay na ito, ang pananampalataya ay nagdadala rin ng makapangyarihang pagpapala. Isa na rito ang kapayapaang hindi matitinag. Sa Filipos 4:7, isinulat ni Pablo, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain